At syempre ngayon magbabakasyon na nga tayo. Alam naman natin na marami sa ating mga boss ang uuwi nga sa mga probinsya at gagamitin natin ang mga expressways natin. So maganda na alam natin ang mga dinadaan nating expressways at ngayon ang pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakabago, ang TP-Lex, at ngayon mapapanood natin kung paano nga ito ginawa sa ating special feature. Gusto mo bang makarating ng Baguio in 3 hours? Makakita ng magaganda at luntiang tanawin while you're driving? Posible na yan dahil sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TP-Lex. Ang TP-Lex ay isa sa mga makabagong infrastructure projects na itinatayo upang mas mapabilis ang biyahe patungo sa mga bayan at lalawigan sa Northern Luzon. Sa kabuuang haba na humigit kumulang 89 kilometers, itinuturing ito na isa sa pinakamahabang expressway sa bansa kapag ito ay natapos. Pinondohan ng expressway ng 11.5 bilyong piso sa pakikipagtulungan ng San Miguel Corporation at ng pamahalaan sa programang Public and Private Partnership o PPP. Ang operasyon nito ay pinamumunuan naman ng Private Infrastructure Development Corporation o PIDC. Ang expressway ay dumaraan sa 4 na lalawigan, ang Tarlac, kaunting bahagi ng Nueva Ecija, Pangasinan at La Union. Pagdating sa safety features, hindi pa huhuli ang TP-Lex. Dahil sa malawak na kapatagan ito dumadaan, ang TP-Lex ay sadyasan upang hindi bahain. Accessible din ito dahil mayroon itong 8 interchanges, 63 underpasses at 12 tulay. Isa sa tulay na madadaanan dito ay ang tumatawid sa Agno River, ang Agno River Viaduct. It is a 4-lane founded on 3 big foundations without pile caps. 2.5 meter diameter each, 29, 30, 31 meters deep. What you see now sticking out is a 1.8 meter diameter column. Maliwanag at ligtas naman ang biyahe sa gabi dahil na rin sa mga lighted interchanges at reflectors sa gilid ng daan. By night, you will see that first, the pavement markings are the latest, in accordance with the DPWH requirements. And then all the reflector eyes devices, stickers, actually gives you at least 500 meters away. You can already see them. You can already see them when you drive in the night. Sa kasalukuyan, magmula Tarlac City hanggang Paniki pa lamang ang bukas sa publiko at inaasahang matatapos ang kabuuan nito sa pagitan ng 2015 at 2016. Inaasahan naman ng mga bayang madadaanan ng TP-Lex ang malaking kapakinabangan nito sa pag-unlad ng kanilang ekonomiya at turismo. Itong TP-Lex ngayon, dahil may access kami dito ngayon sa dahil merong interchange na ginawa dito sa Anao. So, ang pinuporsi ng Anao ngayon is sana yung mga ibang negosyo ay pumasok naman dito sa bayan ng Anao dahil accessible na ito sa kagaya ng Clark, kagaya ng Subic, kagaya ng Manila dahil nga siyempre mabilis na yung travel. We have this pilot city, plano ng gobyerno. This is the industrialization and manufacturing. A nucleus of like 300 hectares to start this industrialization. So with that, we can produce workforce, trabaho, na siyang kailangan ng tao. At yan yung gusto natin tugunan. And hopefully, TP-Lex, naniniwala po kami na yun yung pakinabang na magagawa nila sa amin. Ang isa sa mga daan sa kaunlaran ay mahusay na infrastruktura. Ayon nga sa isang kalatas. At pinatutunan ng TP-Lex na posible ang patuloy na pagunlad kung may maganda at mahusay na mga daanan.